Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakamalawak at pinakabagong update tungkol sa magiging lagay ng panahon sa buong Pilipinas ngayong araw ng Sabado, ika-24 ng Enero taong 2026. Layunin ng ulat na ito na ibigay sa inyo ang lahat ng kailangang malaman tungkol sa mga kasalukuyang weather system at mga babala na dapat tandaan para sa inyong kaligtasan at kaginhawaan. Sa kasalukuyan po, patuloy pa rin nating sinusubaybayan ng maingat ang isang low pressure area na matatagpuan sa silangang bahagi ng Mindanao. Mahalagang ipaalala na ang sistemang ito ay dating kilala bilang Bagyong Ada na sa kasalukuyan ay hamina na at naging LPA na lamang. Ang LPA na ito ay magdudulot ng patuloy na maulap na kalangitan at pag-ulan sa malawak na bahagi ng silangang Mindanao, kabilang ang Caraga Region, Davao Region, at ilang bahagi ng Central Mindanao. Maaaring maranasan dito ang mahinang hanggang katamtamang pag-ulan na maaaring magdulot ng pansamantalang pagbaha sa mga lugar na madaling maapuhan ng tubig. Bukod pa rito sa LPA, bumabalik na naman ang isang mahalagang kombinasyon ng mga hanging pampanahon ang pagsasapitan ng hanging amihan at hanging easterlies. Ang hanging amihan ay nagmumula sa hilagang bahagi ng bansa, samantalang ang hanging easterlies ay nagmumula sa karagatang Pasipiko. Ang pagtatagpo ng dalawang hangin ito ay hindi lamang nagdudulot ng pagbabago sa temperatura, nagdudulot din ito ng mainit na panahon sa maraming bahagi ng bansa at nagsisilbing dahilan para mabuo ang isa pang weather system na tinatawag nating shearline. Ang shearline ay nauugnay din sa kasalukuyang LPA sa Mindanao at magdudulot din ito ng maulap na kalangitan at pag-ulan, lalo na sa mga lugar ng Surigao del Norte at Dinagat Islands. Maaaring maranasan dito ang mga pag-ulan na maaaring tumagal ng ilang oras, kaya naman hinihikayat ang mga mamamayan doon na manatiling alerto. Bukod sa mga sistemang nabanggit, patuloy pa rin ang pag-iral ng hanging amihan sa halos lahat ng bahagi ng Pilipinas. Ang hanging ito ay nagdudulot ng malamig na temperatura, lalo na sa oras ng madaling araw kung saan maaaring bumaba ang temperatura hanggang sa mga mas mababang antas depende sa rehiyon. Sa pagdating naman ng umaga, maaaring maranasan ang bahagyang maulap na kalangitan, mga bugso ng hangin, at paminsan-minsang pag-ulan. Lahat ito ay direktang epekto ng patuloy na pag-iral ng hanging amihan. Lagay ng panahon sa Luzon. Ang rehiyon ng Luzon ay makakaranas ng magkakaibang kondisyon ng panahon ngayong araw, depende sa lokasyon at sa epekto ng mga umiiral na weather system. Silangang bahagi ng Luzon. Kabilang sa mga lugar na ito ang Cagayan Valley Region, Aurora, Quezon, Bicol Region, Oriental Mindoro, at Occidental Mindoro. Sa mga nasabing lugar, patuloy na makakaranas ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan. Mahalagang tandaan na bagamat may pag-ulan, hindi ibig sabihin na hindi na makakakita ng sikat ng araw. Makakaranas pa rin po ng pag-init ng temperatura habang tumatagal ang araw, at ang sikat ng araw ay sasamahan lamang ng bahagyang maulap na kalangitan at mga biglaang pag-ulan na kadalasan ay mas maramdaman sa oras ng hapon at gabi. Maaaring magdala ito ng kaunting kaginhawaan sa mga mamamayan dahil sa pagbabawas ng init ng araw, ngunit kailangan pa rin ng pag-iingat laban sa posibleng pagbaha sa mga mababang lugar. Kanlurang bahagi ng Luzon. Sa kabilang dako, ang mga lugar sa kanlurang bahagi ng Luzon ay inaasahang makakaranas ng pagpapabuti ng lagay ng panahon. Kabilang dito ang Ilocos Region, Abra, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, Metro Manila, Batangas, at Laguna. Inaasahang magiging bahagyang maulap lamang ang kalangitan sa mga lugar na ito at napakababa ng tsansa ng pag-ulan. Maaaring maranasan ng kaunting lamig sa umaga at gabi dahil sa hanging amihan, ngunit sa pangkalahatan ay magiging maayos at kaaya-aya ang panahon sa buong araw, angkop para sa mga pang-araw-araw na gawain ng mga mamamayan. Lagay ng panahon sa Visayas. Ang rehiyon ng Visayas ay makakaranas din ng magkakaibang kondisyon ng panahon ngayong araw na nakadepende sa epekto ng hanging amihan at ng weather system na si shearline. Silangang bahagi ng Visayas. Kabilang sa mga lugar na ito ang Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, at Leyte. Dahil sa direktang epekto ng hanging amihan at ng shearline, ang mga lugar na ito ay makakaranas ng patuloy na pag-ulan sa buong araw. Ang pag-ulan na ito ay maaaring magdulot ng lokal na pagbaha sa mga mababang lugar at mga daluyan ng tubig, kaya naman lubos na hinihikayat ang mga mamamayan doon na manatiling alerto, iwasan ang mga mapanganib na lugar, at sundin ang mga babala ng lokal na pamahalaan at mga awtoridad na namamahala sa kaligtasan. Iba pang bahagi ng Visayas. Para naman sa mga natitirang bahagi ng Visayas, kabilang ang Palawan, Antique, Aklan, Iloilo, Capiz,
Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Bohol, at Siquijor, inaasahang magiging maayos na ang lagay ng panahon. Sa Palawan, inaasahang magiging bahagyang maulap lamang ang kalangitan at napakababa ng tsansa ng pag-ulan. Sa ibang mga lugar naman na nabanggit, makakaranas din ng mababang tsansa ng pag-ulan, at ang pangkalahatang lagay ng panahon ay inaasahang magiging papabuti pa habang tumatagal ang araw. Maaaring maranasan ng kaunting lamig sa umaga at gabi, ngunit sa pangkalahatan ay magiging maganda ang panahon para sa mga aktibidad ng mga mamamayan. Lagay ng panahon sa Mindanao. Ang rehiyon ng Mindanao ay makakaranas ng pinakamalakas na epekto ng mga kasalukuyang weather system, lalo na ang LPA na dating bagyong Ada at ang Shearline. Silangang at gitnang bahagi ng Mindanao. Kabilang sa mga lugar na ito ang Agusan del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao Occidental, Misamis Oriental, at Bukidnon. Sa mga nasabing lugar, mataas ang tsansa ng pag-ulan na maaaring mula sa katamtaman hanggang sa malakas na lakas. Ang biglaang pagbuhos ng ulan ay maaaring magdulot ng malubhang pagbaha at posibleng pagguho ng lupa sa mga lugar na mahina ang lupa o malapit sa mga burol at kabundukan. At sumunod agad sa mga payo ng mga lokal na awtoridad kung kailangang mag-evacuate. Kanlurang bahagi ng Mindanao. Sa kanlurang bahagi ng Mindanao, makakaranas naman ng maulap na kalangitan mula sa umaga hanggang sa hapon. Ang tsansa ng pag-ulan ay tataas naman sa oras ng hapon at gabi, kaya naman kahit sa mga lugar na ito ay kailangan pa rin ng pag-iingat at paghahanda laban sa posibleng epekto ng pag-ulan. Dahil pa rin sa patuloy na pag-iral ng hanging amihan, patuloy pa rin ang gale warning na inilalabas para sa mga baybayin ng Catanduanes, Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte, at Surigao del Sur. Sa mga nasabing baybayin, inaasahang aabot sa 2.8 hanggang 4.5 metro ang taas ng mga alon, isang antas na lubhang mapanganib para sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat. Dahil dito, mahigpit na ipinagbabawal ang paglalayag sa mga lugar na ito, at hinihikayat ang lahat ng mga mangingisda at mga taong nauugnay sa paglalayag na manatili sa lupa para sa kanilang kaligtasan. Para naman sa mga natitirang baybayin sa buong bansa, inaasahang makakaranas ng katamtaman hanggang magaspang na kondisyon ng dagat, kung saan ang taas ng alon ay maaaring umabot sa 1.2 hanggang 2.8 metro. Ang kondisyong ito ay mapanganib pa rin para sa mga maliliit na sasakyang pandagat, kaya naman hinihikayat ang mga mangingisda na mag-ingat at tiyakin na ligtas ang kondisyon ng dagat bago pumalaot. Lubos po nating pinapahalagahan ang ating mga kababayang mangingisda na nagsisikap para sa kanilang pamilya at para sa ating bansa. Hinihikayat po silang laging suriin ang mga babalan bago magpasya na pumalaot at laging sundin ang mga patakaran at alituntunin para sa ligtas na paglalayag. Ito na po ang lahat ng pinakabagong impormasyon tungkol sa magiging lagay ng panahon sa buong Pilipinas ngayong araw ng Sabado, ika-24 ng Enero taong 2026. Lubos po naming ipinapayo sa inyong lahat na manatiling alerto at sundin ang mga payo at babala ng inyong lokal na pamahalaan. Ang kaligtasan po ninyo ang aming pinakamahalaga. Maraming salamat po sa inyong pagtataguyod at pagbibigay ng oras sa aming ulat. Ingat tayong lahat at God bless all.